CIDG po ang humuli sa kanya, ng Cavite. Opo. So dun ho dadalhin yun sa CIDG camp sa Cavite. Sa malapit sa pagitan ng Imus at Dasmariñas. Pero ililipat po yan eventually sa Mandaluyong City Jail. Mhm. Mhm. Good evening po, good evening. Siyempre. Yan ho ay nagbunga na rin yung ating mga pagsisikap noon. Ah. Sabi, nagpapabida si food poison sa pagkakahuli kay Susan. Hahaha, panay post din. Gaya-gaya lang yun, syempre. Tayo una nag-post eh. Tayo una nag-live. Oo. Di ba? So, nanonood sila sa live natin, search sila, kuha ng ibang caption, pinost din. Alam mo na, gaya-gaya, putubaya, di ba? Ah. Sabi ni Marlo Albay Session, dapat yan ang iharap sa media at magpa-presscon ang Napolcom or si IDG, hindi yung kay FLM dahil vexation lang yun. Anyway, yan dapat makakulong kasi talagang jump bail na yan. Ang galing Sabi ni Mark Sanchez, astig ka talaga FLM, hindi magiba-giba. Po. Pagka meron kang kinatatakutan Diyos, hindi ka nila kayang gibain. Mhm. Boss, bibititain mo ba si Tuta Diante? Takulungan? O siyempre, bibititain natin yun. Bukat. So, yan lang po ang aking ibabalita. Baka sabihin nila tayo po, sinabi ko po sa inyo, mananahimik ako. Pero ito po ay fresh na fresh. Ngayon ko lang po nakuha. Sabi niya, boss, sir, ito na ho yung request mo. Ito na ho. So, ayan po siya. Binabasahan po siya ng kanyang Miranda rights. Shout out din doon sa lahat. Doon sa nagpadala sa akin ito. Shout out. Okay? Mabuhay kayo. Yes, so ito na ho. Balita na nila. Ayan. Ipabalita nyo na. Ito talaga, nahuli to. Talaga yan, pakalapit na natin. Ayan, ayan. At makabawi-bawi naman tayo ng konti. So, attorney, parang malungkot ka yata. Tingnan nyo, parang malungkot na malungkot siya. Mukhang bagong gising. Mukhang ginising siya. Yan po ba si Sabi Boss? Yes. Yan si Dasabi. Ayan na siya. Ito yung nung Pasko, nung nandun tayo sa Heritage, ito yung dinumog. Ito yung pumunta ron na bla bla bla, grabe, bla bla bla, ayan. Ayan. Ayan siya. Yung spoken in English, to, siya yan. At, wow. Ayan. So, doon sa mga nagpursige, eto na. Eto na siya. Ayan na. Ito yung sumugod sa akin sa Heritage Hotel na nahuli natin kaya na-bisto na marami siyang kaso dahil sa akin. Si Susan Yance. Yan. Lea Ueda, thank you, Lea Ueda. Ayan. Ito kasi meron pa mga OFW nag-offer dito ng nag-offer ng reward. $20,000. Hindi na natin kailangan yun. Yung makita ko lang kayo dito ngayon. Mag-comment lang kayo. Masaya na ako. Napalakas yun na yung loob ko. Nangako ko sa inyo na gagawin ko po yung lahat para kahit paano
mailagay natin siya sa kamay ng batas. Ayan na po, hindi na po tayo nabigo. Ang gumawa na po ng paraan diyan ay ang ating Panginoon Diyos. Ayan, ayan po. Fresh from the ano, sinend po agad sa akin, sabi niya. Ayan na boss, huli na, puntahan mo na. Ayan. So sa Mandaluyong City Jail po ito, sa women's kukulong. Ayan na po siya. Kung makikita niyo po, today, 11:57 AM lang nakarating sa akin. Yan. Kanina pa pala umaga tinext sinend sa akin. Iyon. Kapag si Sabi ay tuluyang kumanta, yari tila. Totoo yan. Nagtataon lamang po yan ang tayo po yung naging daan kung bakit nabisto siya. Kasi po nagtatago na siya sa pangalang Dasabi Filipino Lawyer. Ang pagkakamali niya, sinugod niya ako sa Heritage. Nakita ko na, alam niyo naman yung pangyayari na yun. Sumugod siya doon, nakuha natin yung image doon sa Bell. Kaya huli ka Bellbon hanggang sa naiwaragawag na ho natin yung kanyang ano. Ito po ang ginamit nung grupo nila Food Poison at nung budol na nasa Spain para maperwisyo po tayo. Opo, hindi ko po alam kung gaano kalaki contact nito. Kasi dito, baga, yung lang nakapag-video ko na nakalimutan ko mag-seatbelt, talaga namang na-revoke ang lisensya ko. Sinabi, tugisi si Bangusin, nagpadala pa ng t-shirt, nagpagawa pa, binenta, tugisi si Bangusin. Pero siya ngayon, katulad po na sinabi ko, gumugulong ho ang pagkakataon. Siya naman ho ang nalagay dito sa pagkakataon na kung saan binabasahan siya ng kanyang Miranda right at isa-serve niya po yung kaso niya. Boss FLM, sino nagpahuli kay Tutan Yante? Marami. Isa na ako. Siyempre, ano ka ba? Ako unang naglabas ng e-warrant niyan di ba? Di ba? Ba, isang buwan ko lang namang hindi kinibuan. Kita mo? May resulta na. Isang buwan lang, hindi ako nagsalita tungkol kay Susan. Ngayon lang uli ako magsasalita, may resulta na. Ano na, hibas rehas na siya ngayon. Di ba? Ang payo ko na lang sa kanya, pag nakalaya siya, di alam niya na kung anong gagawin niya. Boss, salamat sa pagtitiyaga mo at natuspok na ang best lawyer nila. Boss, dalawin mo si Yante tapos tawanan mo. Ha ha ha, nakambak Israel mo siya Yes. So, maraming salamat po doon sa mga kaibigan ko na, ayan, nakita nyo naman. Tayo ang kauna-unahang naglabas niyan. Tayo ang unang-unang naglabas. And then marami na namang nakisawsaw sa vlog natin. About sa pagkakahuli ni Tutan Yante. Oo. Di ba? Ako unang-unang kumuha ng alias warrant of arrest niyan na ipinakalat sa lahat ng PNP sa Mandaluyong. Oo. Pangalawa, ako ang nagsikap para makilala ang pagmumukha niyan ni Dasabi. Oo. Paano mo sasabihin hindi ako nagpahuli? Paano credit grabber? Tanga. Hindi credit grabber yon. Kasali ko doon. Instrumento ko doon. Bugok. Galing mo, shout out, nakakulong si Susan Yance. Pero di naman ikaw ang may gawa. Tamang claim ka lang. Ha, tanga. Sa tingin mo ba mahuhuli yan kung hindi ako naghirap? Bobo neto. Bobo mo, no? Oo. Okay na, at least. Kahit sino na, kahit di na ako, at least nahuli na. Di ba? Sa tingin nyo ba malalamang Susan Yancy yan kung hindi dahil sa akin? Di ba? Sa tingin nyo ba, sino ba unang nag-apply ng kanyang alias warrant of arrest? Di ba kami? Di ba? Ganon talaga. Ay, nako. At least, kahit papaano, nagbunga na yung aking mga
yung ating mga pinaghirapan, 'di ba? Ang Diyos ang gumawa ng way, para mailagay lahat sa tama yung mga dapat ilagay sa tama. 'Di ba? Tingin mo, sino una nag-expose kay Susan Yance? Sino una nag-expose? Dito sa social media, sino nag-expose kay Attorney Sabi? Papaano siya na-expose? 'Di ba't ako? Papaano siya na-expose? 'Di ba sa'kin din? Kaya nga may bell, eh, Belbon, huli ka Belbon, 'di ba? Ay, 'di ba ang tanga mo, i-claim mo na wala akong pake. Yung the moment na nahuli siya, achievement na sa'kin yun. Oo, dapat magpasalamat sila sa'kin, bakit? Simple lang, ako nag-expose kung sino si The Savvy Filipino Lawyer. Tanga mo, ang tanga-tanga nito. 'Di ba? Oo, 'di ba? Sinasabi ko sa'yo, eh. Ang hina-hina mo naman. Ang dami niyong pakana, ang dami niyong pakulo. Ano nangyari sa mga pakulo niyo? Bumabalik ngayon sa inyo. Ayun yun. Pero this time, at least, eh, nakaka-proud ho yung ating mga CIDG, sa Cavite at talaga namang, nadali na nila itong matagal nang nagtatago, na si Susan Morin Yance Gabriel, 'yun. 'Di ba? Susan Yance ililipat na po sa Mandaluyong City Jail, 'yan. Kung hindi abot ngayon, bukas ng umaga. Yeah, opo. Naibaba na ho ang kanyang commitment orders. "Boss, nahuli na pala yung peking lawyer na iniendorso. Congrats sa'yo at sa team mong kapulisan." Oo, magagaling yung mga kapulisan na yun. Mm. CIDG ang humuli sa kanya. Oo. Joint effort yan, oo. Pero wala ako sa aktuwal na pagkakahuli niya. Minessage lang ako nung kaibigan nating pulis na, "Oh, boss yung nilalakad mo eto na, nahuli na namin." So, okey na yun, oo. Nandun na siya sa kamay ng batas at, hayaan na natin ng batas ang umusig sa kanya. Oo, wag tayong tumulad dun sa mga taong walang hiya, oo. Pagka kasi ganong nahuli na, wag mo nang ipahiya, huli na, eh, ayos na yun. Pagdudusahan niya na yung ginawa niya. Pero yung pupunta pa tayo kung saan siya nakakulong para magpapampam at, lait-laitin natin at, ipahiya pa natin siya. Okey na yung nahuli siya, yung mga magrereklamo, magreklamo na, gano'n lang. Pero yung ipapahiya mo pa, eh, trabaho ng mga walang hiyang nilalang 'yan. Hindi 'yan trabaho ng matitinong tao. Hmm. Malaking tulong talaga nung nahuli mo siya sa bail, oo naman. Actually hindi naman siya yung nahuli natin, eh, yung kapatid nag-react siya. Tapos napagtugma-tugma natin yung boses niya at tsaka yung boses ni Dasabi. Hanggang sa nabukayo na natin, 'yon. Pero katulad ng sinabi ko, ah, nahuli na si Dasabi, si Susan Yance, ayos na 'yon. Nandun na po siya sa kamay ng batas. Wag na ho nating ipahiya. Ngayon kung merong reklamo kayo at, kayo'y isa sa naloko diyan, 'di punta kayo, magsampa kayo ng kaso, singilin niyo siya ro'n. Gano'n lang po kasimple 'yun. Pero yung mananawagan pa tayo para ipahiya yung tao, ay hindi na ho. Tama na ho 'yun na nai-vlog na natin nung nakaraan, kahapon, at tayo ho ang unang naglabas niyan na siya nga ho ay ganap ng nahuli. Tagumpay na ho para sa'tin 'yun, oo. Ayun. So, kasi kapagka, nasa kulungan na yung tao, dinaon mo pa ng todo, winalang hiya mo pa, eh, walang hiya ka talagang nilalang. Ikaw ang walang hiya, hindi yung tao na yun. Okey yung magalit ka, kasuhan mo siya, sampahan mo ng kaso, 'di ba? Kasi niloko ka niya. 'Di yun na, hayaan ng batas ang umusig sa kanya. Pero yung down na, ida-down mo pa, mga walang hiyang nilalang lang ang gumagawa nun. Oo. Yun yung mga walang hiya sa katawan, oo, ganun lang. Bato-bato sa langit, ang tamaan 'wag magalit. Yung mga may problema ho kay Aling Susan, sa Mandaluyong City Jail na ho si Aling Susan,
Okey, kung may kasalanan ho sa inyo, puwede ho kayong magkaso, puwede niyo siyang puntahan do'n, puwede niyo siyang singilin. Ngayon, hindi na ho natin siya ida-down kasi nasa kamay na ho siya ng batas at nakakulong na po siya, opo. Hindi na ho natin siya kailangang ipahiya, opo. Kaya ako gustuhin ko mang pumunta ro'n at magla-live at ipahiya siya, hindi ko na ho ginawa. Kasi hindi ho 'yun trabaho ng matinong tao. Yung gano'n ho ay trabaho lang ho 'yun, gawain laang ho 'yun ng mga walang hiyang nilalang. 'Yun ho, opo, ayun. So hindi ho natin gawain 'yun. Kung ano man yung ating, napagdaanan, hindi natin ho igaganti sa iba. Hayaan ho natin na ang batas at ang Diyos ang maningil sa kanila, 'yun, 'di ba? Kaya palawan ng Pilipino Sabi na page kasi makukulong naman pala siya eventually, 'di ba? Sinabi ko na 'yan, eh. Credit grabber ka daw, hindi raw ikaw ang dahilan pagkakahuli ni Susan. Ay bobo mo, isa ka pang tangang inutil ka. Sa tingin mo ba malalaman ng tao kung sino si Sabi at si Susan kung hindi dahil sa'kin? Sino ba ang kumuha ng kanyang alias warrant of arrest sa Mandaluyong? Hindi ba't ako? 2 buwan kong tinrabaho 'yan, 'di ba? Siyempre hindi ako nakahuli, pulis ang humuli, 'di ba? Ngayon kung merong ibang nagke-claim bakit hindi sila unang naglabas, bakit ako ang unang naglabas sa social media? 'Di ba? Sino ngayon ang credit grabber? Mga tinamaan kayo ng lintik. 'Di ba? Bobo mo. Ay, hayaan niyo na kung may special treatment at nakakapag-post baka na may gumagamit lang ng idalaw. 'Wag na nating kalampagin ang mga kapulisan diyan. Yun lang at, mukhang umaawit na ng lupang hinirang 'to si Aling Susan, no? Mukhang pinupuntahan na raw, eh, oo, 'di ba? Wag mo kaming ilalaglag, ha? Oh, 'yan na. Nagkakabistuhan na, oh. Hayaan niyo lang sila magdadadaldal na magdadadaldal. Basta ako, Aling Susan, kung ilalaglag mo silang lahat, makikinig kami, oo. Puwede kaming makatulong. Sabi ng Bombay, siya daw nagpahuli kay Susan Yance. Ah, wow. Paano nila ipahuhuli, nakita niyo ba yung mga post ni Susan Yance? O pati ba nga screenshot ng usapan nila ni Food Poison nandodoon. Kaya pinost ko na. Hmm, pati yung usapan nila ni Food Poison nandodoon. 'Di ba? O tapos saan, sinasabi nila, "We need you." Binobola pa, nakakulong na yung tao, binobola pa. Oh. So yun na nga, mga kapatid, ah, ito si Ali Susan ay, ah, ano po, dininay po ng, judge yung kanyang appeal. Opo, ah, ah, siya po ay guilty beyond reasonable doubt of 2 counts of violation of Article 172 of the Revised Penal Code. Iyon.